enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May you bless us this morning. Encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa lakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpalang espiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa Panginoon Kristo, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Sa binasa po natin, nakalagay po dyan, the fear of the Lord. So we are going to talk this morning about the fear of the Lord. Ito na yung panahon na kung saan ang mga tao ay wala na pong takot. 50 years ago, yung pong mga anak, takot po sa magulang. Ngayon, ang magulang na ang takot sa mga anak. Di ba? Ang mga misis natin, mga anak natin, fearless. Kaya yung mga mister, ano meron sa mga mister? Speechless. Hindi na makapagsalita eh. Technology-wise, ngayon, wireless. Isipin mo yan, wireless na. Sa tamad ng katamaran ng tao, voice na lang ang ginagamit. Yung mga anak ko, magpatugtog ng music. Hey Sherry, can you play me a song? Tugtog yan eh. Samantala nung araw, kukuha ka ng plaka, di ba? Laki ng plaka nung araw eh. Nalagay mo, papatugtog ka. May mga koleksyon ako ng plaka nung araw. Ngayon, dahil sa undoy, nawala eh. Oh. Sipin mo yan. Mga VHS nung araw, pinalitan ng DVD. Tapos nagiging compact disc CD. Pagkatapos noon, mga tape na lang na maliliit, di ba? Hanggang sa nawala. Sipin mo yan. So ito yung panahon, mga kapatid, na kung saan ang tao ay wala na halos kinakatakutan. Sa kalsada, hindi na nirespeto yung mga men in uniform or our law enforcers. Wala nang takot. Kaya dito po sabi po ng binasa po natin, the fear of the Lord. So we are going to discuss this morning about the fear of the Lord. Pagkatakot sa Diyos. Ay, hindi ibig sabihin, ay, takot ako sa Diyos kaya wag kang magsimba. Hindi yun. Hindi yan ang ibig sabihin. Those are the negative side of fear. Ay, takot ako magsimba ngayon kasi umulan eh. Baka mabasa ako. That's fear. Ibang klaseng fear yun. Ano lang yung dahilan? Di ba? Dahilan na lang yan. Yung word po na mga kapatid, sa Biblia, yung word na fear not, iniskan ko kanina kung ilan yung word na fear not sa Bible, 62 lahat. Binilang ko. There are 62 fear nots in the Bible. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sa bagong tipan, nalaala nyo ang Panginoong Jesucristo. Siya po ay naglalakad sa tubig. Takot siyempre yung mga lagad. Eh, makita ka ba na maglalakad sa tubig eh? Di ba? Anong sabi ng ng Panginoon? Be not afraid, it is I. Di ba? So, huwag tayong matakot sa Diyos. Ang Diyos ho natin hindi po kinakatakutan. Yung mga mister, dalawa yan. Isang macho at saka isang takusa. Oh, di ba? Nung araw, nung binata ko, siga ko eh. Mga asawa ko, hindi na eh. Oh, di ba? Wala eh. Sinabi ng misis ko, subukan mo mag-umuwi. Huwag ko na subukan. Uwi na. O, di ba? Nag-asawa ka eh. Magulo ang buhay mo pag hindi mo sinunod. Pag hindi nyo, mga mister, pag hindi nyo sinunod ang misis nyo, gugulo buhay nyo. Lagi kayo nagkatalo eh. Nung first 2 years namin, magulo buhay namin ni misis. Bakit? Siya po ay taga-norte. Ako po ay taga-Mindanao. Dulong Mindanao. Siya ay dulong Luzon. Hindi kami magkaparihan ng kultura. Hindi kami magkaparihan ng kinakain.
Yung kinakain ko, sarap na sarap ako, siya naman, walang kwenta yung pagkain mo. Pag nagluto siya, walang kwenta yung pagkain mo. O, di ba? Hirap ako doon eh. Kaso nga lang, talo ko lagi. Ako nag-adjust sa pagkain niya. O, natutunan kong kainin yung pagkain niya. Ayun, nangangati tuloy ako. Di ba? Kasi hindi ako mahilig sa bagoong. O, ngati ako doon. Gusto niya yun eh. Magdiningding, may bagoong. O, panlasa, di ba? Pagka ganun, magkakamot na ako niyan, mamumula na ako niyan. O. Kaya pag napunta ako sa bahay niyo, huwag niyo akong pakainin ng seafood. Kasi hindi po ako yung kagaya ng iba. When I see food, I eat. Hindi o. So, pagka sa bahay, gulay-gulay lang. O. Hindi rin ako meat eater. Hindi ako mahilig sa karne. Kaya, gulay lang. Huwag nyo lang haluan ng ng tawag doon. Bagoong, hipon, alimango, huwag. Habang may sakit ako nung nakaraan, mula Sunday kasi nagkasakit na ako eh. Mula nung umatin ako ng mission conference. Pag-uwi ko, grabe na. So dahil sa bahay ka, pinag-alalan ko. Walang magawa sa buhay. Pinag-alalan ko about crayfish farming. Aral ko yan. Di ba? Mga crayfish. So, hindi naman ako nakain noon. Pero pinag-aralan ko. Umahal pa lang kilo noon. 2.5 pala per kilo. Mukhang magandang negosyo to. So, fear not, mga kapatid. So, ikaw po ay nagtatrabaho. Don't be afraid doon sa trabaho mo. Huwag mong katakutan ng boss mo. Di ba? Pastor, boss ko yan eh. Matatakot ka lang sa boss mo kung lagi kang late. Tama? Lagi kang absent. Pagkatapos lagi kang undertime. Matatakot ka sa boss mo. Plus, sulit pinagawa ang boss mo, hindi mo ginagawa, lalo kang matakot. Deadlines, hindi mo magawa, kaya ka matatakot. Kaya mali mo sabihin sa akin, Pastor, takot ako sa boss ko. No. Ang boss mo, pag ikaw ay magandang empleyado, hangaan ka ng boss mo. Magiging friend mo yan eh. Di ba? Kahit yung mga estudyante, huwag niyong katakutan ng teacher ninyo. Kaibiganin nyo. Nung high school ako, yung mga teacher ko, kainuman ko. Kasi, lasinggiro. Siyempre, believer ako eh. Di ba? Kainuman ko. Pagkatapos ng klase, sir. Beer house kami. Tama ka. Sabi niya, sige, mauna na kayo. Baka makikita ko na ibang mga teacher eh. Ganun yun. Di ba? Unbeliever eh. Pero pag Kristiyano ka, huwag mo nang yayain yung professor mo, yung teacher mo sa beer house. Yayain mo, bulungan mo, sir. Sa linggo, may service kami. Atin ka. Di ba? Huwag kayong matakot, yayain yung mga professor nyo. Pag niyaya nyo sa church, kahangaan ka. Itong batang ito may takot sa Diyos Nakuha niyo mga kapatid? Huwag kayong matakot. Don't be afraid. So ito pa mga kapatid. Lack of fear of the Lord, pagkulang ka sa takot sa Diyos. Just right now, in our society. Kulang sa takot sa Diyos. Anong meron? Dumadami ang kasalanan. Walang takot sa Diyos eh. Dumadami ang kasalanan. Ano pa? Disillusionment. Yung mga tao, hindi lang ang Diyos. Kita mo pakinig-maigi. Sa Pilipinas, anong meron? Mga cultic beliefs. Marami ng mga religious organization, mga kulto. Yung totoong turo ng Biblia, dito, papalitan nila yan. Pinapalitan nila kahit si Kristo. Kita mo yan? Kulto yan. Isipin mo yung totoong Kristo ng Biblia, papalitan mo. Kaya nalungkot yung mga ibang politiko eh. Kasi wala nang pipirma sa kaligtasan nila eh. Kulong na kasi. Isipin mo yan. Lungkot sila eh. Pero nung sinundo si Alice Go, tuwa sila eh. Diba? Pa-picture pa, pa-selfie pa eh. Pero nung si ang lungkot nila eh. Ang daming kulto sa Pilipinas. Bakit? Walang alam sa Biblia. Kaya mga kapatid, alamin natin ang Biblia. Okay?
Dahil kulang sa takot sa Diyos, anong meron? And in tragedy. Magtatapos doon sa mga trahedya. Mabuti pa, kita nyo ha, ako na tao, nung nakaraang bagyong Inting, alas 7, kumakain ako, sabi ko, wala pang tubig. Mamaya, pagkatapos kong kain, iakyat ko yung sakyan. Ano pang iakyat ko? Yung taas ng tubig. Mas maigi pa yung mga hayop doon sa bahay namin. Yung mga insekto, gumakapang na, umakyat na sa bintana. Sabi ko, ayos ah. Mas matalino pa ito kaysa sa akin. Sinipti na nila sarili nila. Ako hindi. Oh, kita niyo yan? Yung kanilang instinct, alam na yan. Oh. Umaakyat na sila. Pati doon sa higaan ko, mayroon na doon eh. Yung itim na mga ano, oh, gumagapang, sintipid eh. Oh. Maakyat na sila. Buti nga, nawala na yung mga palaka sa bahay namin eh. Dati, maraming palaka sa bahay namin eh. Oh. Ngayon, nawala na yun. Dati, maraming ahas sa bahay namin. Gumagapang. Papasok sa loob. Ilang beses na ako nakapatay ng ahas dyan sa loob ng bahay. Sabi ko, grabe naman itong bahay na ito. Maahas, madaga, o bira, pupunta sa bahay namin. Maggawa kaya ako dito ng ano, ng mini zoo. Pumapasok eh. Yan. So, cultic beliefs were dead. Bakit? Yung mga tao wala ng takot sa Diyos. Tingnan nyo ha. Dito tayo sa ano, Romans chapter 3, verse number 10 to 18. Ano sabi ko dyan? As it is written, there is none righteous. Wala akong matuwid, mapatid. No, not one. Walang matuwid. Ako, na pastor, hindi ako matuwid. Bible study, pumasok sa loob ng bahay. Pinaupo ako. Ano sabi sa akin? Tama ka ba? Sabi ko, hindi. Mali ako. Pero itong dala ko, tama o ito. At hindi lang tama ito, tatamaan ka. Sabi sa akin, sige, umupo ka. Pinaupo ko eh. Alam niyo ba kung sino yung pinuntahan ko sa loob ng bahay? Kauna-unahang membro o diakonisa ng ANC. 3 anak niya ay mga ministro. Kaya pagpasok ko doon, sinabihan ako eh. Tama ka ba? Sabi ko, hindi. Mali ho ako. Pero itong dala-dala ko. Pinaupo ako eh. Sabi sa akin, ano ba ang simbahan mo? Aba, magandang usapan to. Sabi ko, ako po ay kaanib ng Iglesia ni Cristo Baptista. Ngayon ko lang narinig yan. Meron pala yan. Hindi ho. Matagal na ho yan. 2,000 years ago, meron na po yan. Paano yan? Di ba sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Oh, anong iglesia yun? Inabautismuhan siya ni John the Baptist. Nung nabautismuhan siya ni John the Baptist, o kaninong membro siya? Kaya John the Baptist, kaya Baptist yun, ang Panginoon natin. Ganun ba? Eh, bumalik kayo. Pambihira, no? Sipin mo yan. Nagugulan lang. Oh, kaya pag kayo po may kausap, marunong kayong dumiskarte. Yan, may busa daw sabay magsaysay. Sabi sa akin, kayo, nagtotoo, ikaw pastor ka ba? Inaasar ako eh. Pastor ka ba? Pastor. Meron ba yan sa Biblia? Makikita mo ba sa Biblia na may pastor? Patunayan mo sa akin. Sabi ko sa kanya, meron bang cutter dyan? Tsaka roller? O, anong gawin mo? Tinatanong ko lang naman sa iyo eh. Sabi ko, hindi. Tahingi muna ng cutter at roller. Anong gagawin mo? Pag may nakita ko dyan, kakatirin ko, tanggalin ko. Sira ulo kang pastor ka. Sisirahin mo Bible ko. Eh di, sabi ko sa kanya, so totoo na may pastor sa Biblia. Sabi niya, meron. Nagtatanong lang. Ayun pala eh. O, di ba? Aasa rin ako. Di ba? Nakuha niyo kapatid? Yung mga tao na iba, aasarin ka. So, kinakailangan sagutin mo rin doon sa katarantaduhan nila. Pero kung ayaw mo ng gulo, huwag mo na lang sagutin. Di ba? Kasi mahirap, magdedebate kayo eh. Pumasok sa simbahan, worker ako ng church. Sa kainta. Alam nyo na, yung mga may nameplate, di ba? May nameplate, alam nyo na yun, mga nakaputi.
Pinapasok ko. Kasi walang ano eh. Sila pastor, nasa bakasyon eh. Pasok ko kayo. Pagpasok, pambihira. Dalawa, di ba? Mga SM. Ano yung SM? Short missionary. Oh. Iba yung SM doon sa may Real Quezon. Na yun ay iniinuman ng mga tao. Delikado yung SM na yun. Yan tawag noon, sapang matae. Oh, delikado yun. Oh. Yeah. Niligo yung mga tao doon. Oh, alam na nila yun. Yung mga bata, sabi sa akin, Pastor, wag kayo dyan. Bakit? SM yan. Bakit? Doon kami mo. Tinuturo niya kung saan sila nag-ano eh. Sabi ko, ganun ba? Delikado pala. Liwanag, malinis yung tubig, pero may mga kamandag pala na hindi nakikita, no? Mag-iingat kayo. Huwag kayong basta-basta na sa iba. May hinangaan na akong ilog doon sa South Korea. 27 kilometers. Nandoon kami sa gitna ng syudad. Malinis pa rin. Pero dito sa atin, yung ilog, Pasig na yan, di ba? Yung Marikina River na yan, mula Montalban, mahaba naman yung Padue. Nako, pag nahulog ka dito banda sa may Pasig, parang ayaw mo nang umahon, gusto mo nang mamatay. Sa dumi ng tubig. Di ba? Noong araw, 1989, nandito ako, ang liwanag ng tubig na yan. Kaya kumukanta pa ko noon ng kapaligiran Freddy Aguilar eh. O, di ba? Kapaligiran. Mga tubig na dating kulay asul. O, ngayon ay nagiging itim. Pupunta ka ng Rojas Boulevard, doon sa Manila, port area natin. Nung araw, maghagis ka ng pera, makikita mo pa yung pera. Ngayon, pupunta ka doon, mas malabo pa sa bagoong. Ang amoy niyan, grabe. Sino may kasalanan? Hindi ho gobyerno, tayo. Kaya nga dapat ang church magtuturo ng nationalism, magtuturo ng patriotism. Nobody in this country will love our country but us, Christians. Amen mga kapatid? We are the light and we are the salt. Kaya huwag kayong pasimuno magtapon ng basura sa kalsada. Huwag kayong dudura-dura kahit saan. Punta nyo Singapore. Oh, Brother William, linis, di ba? Tama ba ako? O, galing Singapore to sila eh. O. Brother Joey, ang linis, di ba? Singapore, o, ang linis. O. Nung unang apak ko dyan, sabi ko, hindi ko type yung bansa na ito. Bakit? Sanay ako sa maruming bansa eh. Di ba? Hindi ko type ito eh. Wala ka makitang bubble gum. Pag ikaw nagbiyahe, galing Malaysia, sasabihin na sa iyo ng konduktor ng bus, huwag kayong magkain ng candy. Mapapahamak ang buhay ninyo. Huwag kayong magdala ng tissue. Huwag kayong umano ng bubble gum. Paulit-ulit sinasabi yan. Sabi ko namang bansa ito, walang tissue paper, walang wala. Ay, pagpunta ko doon, totoo nga. When I was in Carigara Leyte, nasa bangka ko. Yung taga New Zealand, tumalon sa bangka. Ang liwanag ng tubig. Alam mo kung anong kinuha niya? Yung balat, candy wrapper ng snowbird. Sabi ko sa kanya, why you died? Do you want to see treasures? Do you find any coin? Sabi niya, no. I find this garbage. Sipin mo, iyang-hiya ko sarili ko na ako Pilipino, hindi man ako tumalon doon para kunin yung para tuloy mabuhay ang Pilipinas. Tinulak ko siya. Di ba? Parang ganun eh. Sipin mo, mahal niyang bansa natin. Nakuha niyo kapatid? So tayo mga Pilipino, tahimik tayo, patawa-tawa tayo, pero kasalanan natin yan. Kaya tayo mga Kristyano, magsimula ang pagmamahal sa bayan natin, tayo mismo, pasimuno niyan. Amen? Tahimik kayo Mukhang hindi nyo mahal ang Pilipinas eh. Sa bagay, siguro mga biblical kayo. Ang memory verse siguro ninyo, love not the world, neither the things that are in the world. Okay rin. Ayos. Okay. Ano pa sabi dyan mga kapatid? Iksian natin Anong sabi dito sa verse number 18? Di ba?
Romans chapter 3, verse number 18, ang sabi dyan, there is no fear of God before their eyes. Yung mga unbelievers, wala pong takot sa Diyos yan. Minumura yung Diyos, hindi pinapaniwalaan ng Diyos. At walang pagkakilanlan sa Diyos. Dapat hindi mangyari sa atin yan. We believe that there is one supreme being. Kahit yung atheist, naniniwala yan that somewhere along the way. Ako, nagiging atheist ako noong third year high school ako. Because of the wrong books that I read. Mahilig akong basa ng Biblia, mga libro. Yung anak ko, mahilig sa libro si Charles. Pumunta yun doon sa Manila Book Fair. Bumili ng libro. Mahilig sa libro siya, mahilig magbasa. Gumaya sa akin. Binabasa ko sila ni Stalin, mga libro nila ni Karl Marx nung araw. Yun ang naka-impluensya sa akin when I was third year high school. At ang concept ko sa politika is all about common. There will be no poor and no rich. Everything is controlled by someone who is more superior than others. To have equality. Pero nabasa ko ang Biblia, nasa Biblia pala yan. They have all things in common. Komunista, nandiyan pala eh. Kaso lang mga kapatid, nung dumating ang Panginoon, hindi niya pinapakialaman ang gobyerno. Hindi niya pinapakialaman. Ang pinapakialaman ng Panginoon, not what kind of government you have. Either democratic, imperialism, or anumang klase niyan, komunista, di ba? Walang pakialam doon ng Panginoon or dictatorship. Ang pinapalaga ng Panginoon, yung kaluluwa ng tao. Okay? So ito mga batid, what is the meaning of the fear of the Lord? Sabi po dyan sa Proverbs chapter 14, 26 and 27, in the fear of the Lord is a strong confidence, and his children have the place of refuge. 27, the fear of the Lord is the fountain of life, to depart from the snare of death. So what is the meaning of the fear of the Lord? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi yung katakutan mo ang Diyos, takot ako sa Diyos, kaya huwag akong tumawag sa Kanya, takot ako sa Diyos, kaya hindi ako pwede magsimba. Hindi takot sa Diyos yan. The moment you fear your boss, maging on time ka sa trabaho mo. Tama? The moment you fear your teacher, you are going to do your assignment and you are going to study hard. That's fear. Pag ikaw ay may takot sa gobyerno, you are going to follow simple rules. Pag sinabing bawal magtapon ng basura, don't throw. Maraming Kristiyano, mga matalino masyado. Tinitingnan ko. Kita ko, nag-visitation ako eh. Gabi, alas 9. Diyan sa Karangalan. Sabi ko, sa kapatid ng ganito yun. Yung kotse ko nung araw, ano pa? Yung Ford Laser. Dami ko nasakyan eh. Ford Laser, Nissan Sentra, ano pa? Yung Tura-Tura. O, di ba? Ha? Hyundai? Racer. Racer. Dami na pala. Tapos, meron pa akong blue na nabilis Kalamba. Tapos, meron pang Tamaraw. FX nung araw. May Tamarap FX pa. Tapos, bininta natin dito, di ba? Meron pang yung Tropper. Suso Tropper. 8. Tapos yun, pang siyam pala yung yung luma dyan. Tapos pang 10 na to. Isipin mo yan, dami na pala. May 10 sakyan na pala ko. Tapos may nagano sa akin, Pastor, bibigyan kita ng high-end na sakyan. May bigay sa akin. Sabi ko sa kanya, ano yan, frank lang yan o spam? Sabi ko, sino naman tao maniwala magbigay sa akin ng ganyan?
Sabi ko sa kanya, maniniwala ko hanggang December 31, 2024. So bagay, meron pa naman October, November, December, 3 months pa. Diba? Pero ako hindi ako naniniwala. Pag dumating, maniniwala ako. May tumawag sa akin, dating kapatiran sa Amerika. Pasubong, ano bang gusto mong pabango? Sabi ko, malamig na tubig. Ah, ganun ba? Anong gusto mong sasakyan? Sabi ko, martilyo. Binaba yung telepono. Martilyo, hammer, di ba? Malamig na tubig, cold water. Suka nyo? Oh, cold water. Pabango ko yan, cold water. Binaba yung telepono. Nung sinabi ko martilyo, delikado yun, hammer pala yun. Binaba niya. Sawa ng Diyos, ano ngayon? Wala eh. Kaya bumili na lang ako ng martilyo na maliit, namukpok sa bahay. At isalaala ko doon sa tumawag sa akin, di ba? Kaya pag ginamit ko yun, may sentimental value yung mga martilyo na yun eh. So, ano pa mga kapatid? Meaning of the fear of the Lord, another one, giving God your undivided attention. Kung takot ka sa Diyos, yung attention mo, hindi ho hati. Ang sabi po ng Panginoon, nobody can serve God and mammon. Hindi mo pwede yan. Kaya dapat mga kapatid, ang Diyos ay isang jealous God. Silos ang Diyos eh. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Ten Commandments niya, di ba? I am the Lord thy God. Oh. Thou shalt have no other gods before me. Exodus 20 yan. Ako lang, mag-isang Diyos. Huwag kang nagawa ng Diyos na kamukha ng nasa himpapawid, o kaya sa ilalim ng dagat, o kaya kamukha ng tao, kamukha ng hayop, o kaya kamukha mo. Di ba? Yun po yan. Kaya ganun po mga kapatid, undivided attention. Kung kayo ay nagliligawan pa nung araw, di ba? Dalagat binata, pag nagliligawan kayo, konting hindi mo lang masagot yung cellphone, awa yan. Awa yan. Sipin mo yan. Gusto ng babae, gusto ng lalaki, siya lang lagi kasama mo. Siya lang lagi kausap mo. Wala tayong magawa doon eh. Kasi magsisilos, di ba? Ganun din sa Diyos. Ang Diyos natin siloso yan. Psalms 86 verse 11. Pangalawa, giving God your unparalleled allegiance. Ibig sabihin nito, yung allegiance mo sa Panginoon. Sa Kanya lang. Walang iba. Deuteronomy chapter 10 verse number 12, sabi dyan, and now Israel, what doth the Lord that thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, and to walk his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all your heart, and what? With all your soul. Ayaw ng Diyos na meron siyang kahati sa pag-ibig mo. Kaya sa mga lalaking may asawa, mga mister, ang misis nyo, pangalawa sa buhay nyo. Misis ko, pangalawa sa buhay ko. Diyos ang unang mahal ko. Amen, kapatid? Kayo mga misis, yung mister ninyo, pangalawa sa buhay ninyo. Diyos ang unang mahal nyo. Amen, mga kapatid? Hindi kayo makapag-amen mga babae. Yung mga mister, tinanong ko kanina, nag-amen. Yung mga babae, ayaw na eh. Hindi matanggap eh. Di ba? Tanggapin nyo na yan. Ganun talaga yan. Yun ang sabi ng Diyos eh. Tayo mga binata talaga, dapat ang Panginoon ang sentro ng inyong pagmamahalan, pagliligawan. Amen? Hindi ko naman kayo pinagbawalan eh. Ang bawal lang, yung hindi faithful yung mapangasawa nyo. Dapat yung pangasawa ninyo, yung dadalhin kayo sa paanan ng Diyos. Amen? Kaya dapat kayo eh,
Kayong mga binata, turuan kayo manligaw. Pag pumunta kayo sa dalaga, tanungin nyo kagad. Kapatid, yung gusto mo ba sa lalaki yung Kristiyano? Kung sinabi ng bayan, check mo, check. Gusto mo ba yung faithful? Check. Gusto mo ba yung nagka-tights? Siyempre naman, check. Gusto mo ba yung susumiling? Check. Gusto mo ba yung, priority lang ng Diyos, mahal ng Diyos? Check. Kapatid, ako yung hinahanap mo. May gumawa yan. Akala nyo, kwento lang yan. Totoo yan. May gumawa niyan. May gumawa nga yung pastor nag-invitation Sinong nais, kasi binata yung pastor sinong nais magiging asawa, mag-asawa ng pastor. Yung matandang dalaga na forward, sabi ng pastor dito, wala na bang iba? Naghahanap Hindi makatiis. Yung nasa gitna, gusto, ang bihirang buhay yan, Manaming personal doon sa congregation. Mali ho yun, ha? Okay. Pero meron din isang, kaibigan ko, nanligaw. Pagdating sa bahay, kapatid, tayo po ay manalangin muna bago tayo mag-usap. Sa prayer, dinaan niya Panginoon, unawaan ng kapatid na ito, na mahal ko po siya. Harinawa, sagutin niya po ako, Panginoon. In Jesus' name, amen. At tawanan silang dalawa O kapatid, alam mo na yung sabihin mo sa iyo, ha? Sa palagay mo, ano kaya? Answered prayer ako? Wala magawa yung babae. Yes. Huwag nyo lang gawin yun, ha? Kinakailangan mag-pray muna kayo. Ano pa? The fear of God is required from each of us. Required ng Diyos yan. It is one of the purposes of God's creation. Kaya ginawa ka ng Diyos para matakot ka sa Diyos. Mag-alaga ka ng aso, di ba? Pag sinabi mo sa aso, opo yan. Nakuha nyo? Tinitrain nyo Pero pag hindi niya amo yan, my goodness, galit yan. Sa'yo lang, may takot yan. Pero created mo ba yung aso? Hindi. Tayo po mga kapatid, we are God's creation. We are created by God in His image in order to serve and to fear Him. Tandaan natin yan. Pangalawa, the fear of the Lord is necessary. Mahalaga yan. Bakit mahalaga ang pag-ano? Iba yung importance sa necessary, ha? Itong necessary, it's more than important. Ang requirement nito, yung end result. Okay? Para bang ganito, what is the difference between availability and priority? Lahat tayo available pagkalinggo na maglingkod sa Diyos. Pero yung iba, hindi nila priority, kaya wala sila. Pero pag priority mo, ang Diyos, kahit hindi ka available, nandyan, ginagawan mo ng paraan. That is priority. Anong priority mo bilang mister? Yung kaibigan mo o yung anak mo? Siyempre, anak. Diwi ka ng bahay. Tukan nyo? Ano yan? It is necessary to worship. Sa pananambahan, mahalaga yan. That's why we came here because we have fear sa Panginoon. Worship yan. Ano sabi sa Psalms? Chapter 5. Verse number 7, but as for me, I will come into the house in the multitude of thy mercy and in thy fear. What? I will worship. Will I worship toward the holy temple? Kaya ka nandito, takot ka Kaya nakatakot? Sa Diyos. Kaya wag niyong gawin sa mga anak ninyo, nakakahiya naman kay pastor pag hindi ako nagsimba. Anong kinalaman ko doon? Mahiya kayo sa Diyos. Amen, mga kapatid? Nakakahiya naman sa Diyos. Bakit? Ako ba sinasamba ninyo? Yung mga kulto, yung pastor nila sinasamba. Hindi niyo ako sinasamba dito. Yung salita ng Diyos ang sinasamba natin. Taga-believer lang po ang mga preachers dito. Nakagaya ko, amen? Kaya nga, yung mga magiging MC dito, pag tinawag niyo, I don't like the word, ang ating tagapagsalita. Sa English niyan, our speaker today. I don't like that word.
Nasa pulpit tayo eh. Dapat ang tawag noon, we would like to call our preacher. Sa Tagalog yan, we are going to call our mangangaral. Tawagin natin ang mangangaral natin. Pangaralan tayo ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaso lang, mga simbahan ngayon, para mga ano eh, para mga, tawag doon, mga, motivational speakers. No, we are not motivational speakers. We are here to preach to you. Oh. Pangaralan kayo. Ano yung pangaral? Salita ng Diyos. Yung motivation, kasama na yon. Pero, first hand, mangaral ng salita ng Diyos. Okay? Ano pa? Ha? Sana ba tayo? It is necessary in service. Psalms chapter 2, verse number 11, sabi dyan, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Paano ay paliwanag yan? Naglingkod ka with fear at natuwa ka with trembling. Panghirap naman yata yung pastor, rejoice with trembling. Di ba? Nagre-rejoice ka. Dapat hindi ka nag-tremble. Oh. Pero ganun eh. Ha? Kaya pag tayo po naglingkod sa Diyos, ha? With fear. Pupunta tayo dito because this is God's command for us to do. Na paglinggo, nasa bahay ka ng Diyos. Amen mga kapatid? That's fear. Kita mo yung mga tao, mga Kristyano, walang takot. Oh. Tayo, nasanay tayo noong araw na pag dumaan sa simbahan, ganun-ganun lang, di ba? Ganun-ganun lang. Hindi ganun. That's not fear. Another one, it is necessary to keep us from sin. Kaya yung fear of the Lord ay necessary yan to keep us from sin. Sabi sa Exodus chapter 20, and Moses said unto the people, fear not, for God is come to prove you, and that is fear may be before your eyes, and you sin not. Kung ikaw ay takot sa Diyos, takot ka na rin gumawa ng kasalanan. Mag-isip-isip ka. Kita mo yung mga kliyent, mga empleyado, walang takot sa kumpanya. Oh. Nagpupuslit yan. May kaibigan ako sa mga nagtrabaho sa donut. Hindi ko na sabihin kung anong klaseng donut. Yung sikat. Nagpupuslit yan. Bakit nalulugi yung mga kumpanya? Nagpupuslit sila ng produkto. Sinong kakonsaba? Yung manager, yung gwardiya, at saka yung Oh. Pagpasok mo pa lang doon sa establishmento, lalapitan ka. Sir, meron ako dito. 70%. Sabi ko, pwede ba yan? Oo. Puslit namin to. Oh, sipin yung puslit eh. Nasa loob siya ng kumpanya pero may puslit. Misis ko nung araw, magano yan, mga cellphone, di ba? I-account niya yan. Sasabihin ng manager, ako na po, ma'am, bahala dyan, magtingin. Yung pala wala ng mga laman. Oh, di ba? Wala ng laman. Bakit? Pinagbibinta na ng manager. Mga box na lang pala yun. Kamukat-mukat na, makita mo yung manager, wala na. Oh. Nakapagtangay na ng milyones. Yun. Walang takot sa kumpanya. Gumagawa ng kalukuhan. Sa government offices natin, hihingi ako ng bond paper. Wala. Sabi ko, bakit wala akong bond paper ito? Government office ito. Bubulong sa akin. Kasi yung boss namin dito, nag-uwi ng mga gumaya kami. O, ay, lahat pala eh. Kita mo yan, nasigayahan. O. Yung mga nagtatrabaho sa mga call center nung araw, may mga people ng call center. O, di ba? Alam nila kung saan yung, yung camera eh. Bakit? Yun ang una nilang pag-aralan. Kung paano sila makatakas. So, walang fear. It is necessary for good government. Kaya yung gobyerno po natin, I'm sorry to say that, 2 Samuel 23, verse number 3, ang sabi ko dyan,
The God of Israel said, the rock of Israel spake to me. He that ruleth over men, ibig sabihin yung mga nasa gobyerno, must be just. Anong meron ngayon? I hate to say this, but even the Supreme Court of our country, sabi ng mga mayayaman, pwede nilang mabili. Dito ka lang makita na yung mahirap, hindi kayang patutiluhan yung 100 square meter. Pero pag pumunta ka sa Dasmariñas, kita mo yung Villar City. Diba reality yan? Between the poor and the rich. Punta ka ng Tanay, sa Laiban, bawal kang mag-alaga ng baboy. Bawal kang mag-alaga ng manok. Pero may piggery doon at may poultry doon. Pero pag ikaw mag-alaga doon sa backyard mo, bawal. Anong sense noon? 2 weeks ago, meron akong binasa na article. I forgot the name of that country nang ginawa ng gobyerno para maubos-ubos, mabawasan yung kanilang basura. Namigay yung gobyerno ng manok para yung basura nila, yung leftover food nila, ipakain sa manok. Nabawasan ang basura nila. Ang resulta, halos lahat ng bahay may manok. Sa Pilipinas, lahat ng bahay mayroong North Cubes. Manok din. Ang buhay na yan. Oh. Problema. Diba? Magic lang tayo sa sarap eh. Kita mo yun. Kalukuhan yan eh. Diba? Oh. Kasi nga, dapat yung namumuno, may takot sa Diyos. Kaya isang araw, tinanong ako, Pastor, bubuto ka ba ng babaeng presidente? Alam ko na, magtalo-talo dyan, puro babae. Diba? Kaya nagkagulo na sila ngayon eh. Nag-iipitan ng budget para hindi makapurma yung iba. Diba? Alam nyo na yan. Hindi naman tayo bubo sa ganun eh. We know that. Kaya sagot ko sa kanya, hindi pa ako bumoto ng babae. But, pero kung just naman yung babae, I rather to have her in the government. Diba? Than men who are corrupt. Mas gugustuhin ko na yung babaeng manguna na hindi kurabo. It is against my will, but I will do it. Next, results. Dito na tayo. Anong resulta mga kapatid pag may takot tayo sa Diyos? There are results. Number 1, it brings pleasure to the Lord. Nalugod po natin ng Diyos. Pangalawa, ano po dyan? It causes the Lord's pity to increase upon the children of God. Yung nahabag ang Diyos, naaawa ang Diyos sa atin, para ba yung anak mo, nandoon kayo sa mall, wala kang kapira-pira, at yan ay naglulupasay, nagtuturo, yan ang gustong laruan, at nagtuturo yan ng fast food chain. Alam niyo yung mga fast food chain natin, ang gagaling ng utak ng mga yan. May laruan sila eh. Di ba? Pangit naman yung kanilang mga pagkain. Kaso lang dahil may laruan sila, nahahatak tayo. Ako, I don't like to eat there eh. Kasi nung mapapagkain mo doon, hindi naman healthy. In fairness, di ba? Kaso lang may laruan, wala kang magawa. You will buy the joy and you know it. Di ba? Oh, wala magawa eh. Kasi na-commercialize eh. Sipin mo naman, tuturuan yung mga bata. Maliliit pa lang ng mga bata, tuturuan, love ko to. Ang bihira, no? Minahal nga nila. Alam sa Biblia, alam nila yung yung kiliti na Okay? Ito, pangatlo, maganda. Resulta, pag takot ka sa Diyos, may takot ka sa Diyos. It brings blessings. Gusto nyo ng pagpapala, mga kapatid? Dapat may takot tayo sa Diyos. Amen? Yan, basahin lang natin, ha? Dito po, sa Psalms, ano ba yan? Psalms 112. Okay.
Psalms 112, verse number 3. Tama ba? 1, 2, 3? Oh. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Pag may takot ka, ano mangyari dyan sa mga anak mo? Oh, may takot eh. His seed shall be mighty upon earth. Pag ang tatay ay at nanay, may takot sa Diyos, yung mga anak nila, lalong pagpalain ng Diyos yan. They will become mighty. Yung mga anak nyo, pagdating ng araw, magagaling sa inyo yan. Kung kayo hindi kayo marunong kumanta, yung mga anak nyo marunong kumanta yan. Pagdating ng mga araw, kasi dinala nyo rito eh. Okay, tama yung mga Bible student natin, ang gaganda na ng boses. Dati mga sintonado eh. Parang pupunta ng Quiapo yan eh. Ngayon, Divisoria na. Ang tono. Oh. Diba? Oh. Mamaya pala, magpa-special offering ako sa inyo ha. Bibili tayo ng songbok. Kaya sabi ko sa inyo, lagi tayong merong special offering. Songbok. Sunod niyan, instrument naman. Para magdating ng araw, meron tayong ano dyan, parang mini orchestra. Oh. Diba? Matuto. Sunod niya, pagka summertime, marunong na yan. Lahat yung mga yan, Bible student, marunong na kung pagka yan. Tawag doon, mag-piano, marunong yan. Nung araw kasi na nag-aaral ako, isa lang ang piano sa Bible School. 42 kami. Ang oras ko para mag-practice, 1:00 ng gabi hanggang 2:00. Yun lang. Pag nag-practice pa ako doon sa dormitoryo, galit yung mga klase ko. Ikaw bang papatulog sa amin? Practice yung tao eh. Paano ako matuto? Yung sabi ko, pagka meron na, magpastor ako, lahat ng mga young people, that marunong. Oh. Kahit yan ay nakapiring, pinakala marunong tugtog yan. Kaya ang tugtog ko, chords lang ako eh. Hindi ako marunong magbasa na Marunong magbasa ng nota kasi madandahan. Pero chords. Kaya ko kahit anong kanta dyan, songbok. Chords lang. Bagsak na ako sa piano eh. Binigyan ako ng teacher ko, ni Ma'am Nancy Strong. 68. Tinugtog ko, standing on the promises. Ginawa niya yung sumbok, baliktad. Kala mo, nakagano lang. Pagkatapos, palakpakan yung mga kaklase ko. Perfect eh. Pagkagrado, 68. Bakit, ma'am? Look at your songbook. Baliktad pala. Ibig sabihin, hindi ko binabasa yung nota. Minimorize ko lang. Kita nyo? Teacher nyo, ang mga teacher, mga galing yung araw eh. Songbook, baliktad eh. Kasi pagka pinatugtog ka, yun. Ano pa? Blessings, ha? Verse number 3. Yung verse number 3. Wealth and riches shall be in His house the moment you fear God, and His righteousness endureth forever. Blessing yan, mga kapatid. Okay? Ano pa? Dalawa na lang. It brings answered prayer. Sukatin na lang natin. It brings answered prayer. Ano ba yung isa? Skip na natin isa. Yun na lang. It brings answered prayer. May prayer request ka? Sasagutin ng Diyos yan. Psalms 100. Ano ba yan? Psalms 145 verse 19. He will fulfill the desire of them that fear Him. He will hear their cry and save them. He will hear. Ikaw ay nagpe-pray sa Panginoon. God will answer your prayers. And lastly, ito maganda. It brings long life. Gusto niyo gumawa buhay niyo? Ayaw nyo, di-explain natin. O, basahin natin yan. Sige. The fear, read. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened.
Mamili ka sa dalawa. Iiksi buhay mo o haba buhay mo? Oh. Si Enrile lang naman ang nagsabi. Akala ko ba maiksi ang buhay? Parang hindi naman. Si Enrile lang yun. Oh, mag-birthday yan sa February 13. Alam ko, birthday niyan. Sinubaybayan ko yung matandang yun. Sabi niya, lahat ng mga hari at reyna patay na. Mga presidente patay na, mga general patay na. Parang ako na lang yata ang hindi pa pinapatay yan. Alam mo yan? Sipin mo, 2 presidente, mag-ama pa, gabinete siya. Sipin mo yun. Yun, the fear of the Lord, prolonged days. May takot ka sa Diyos, buhay mo, hahaba. Baka magtanong kayo, Pastor, paano kung maiksi ang buhay ko? Hindi mo na kasalanan yan. Lifestyle mo na yan. Lagi kang puyat. Tapos yung mga pagkain mo, unhealthy. Oh, di ba? Puro ka nandoon sa SB. Puro ka may empty. O, di ba? Halos lahat ng matatamis, gusto mo, may pagkalalagyan ka. Hindi yan kasalanan ng Diyos. Kasalanan mo. Bless ka ng Panginoon. Dapat nga tayo mga Kristiyano alam natin yung unang pagkain natin. Ano ba yung pagkain dapat natin? Adamic diet dapat tayo. Ano yung pastor? Sabi ng Diyos kay Adan, lahat ng mga grain, kainin mo. Kita mo, pagdating ko sa Thailand, sinubukan ko yung kanilang yung fruit salad ng mga dahon, pambihira, talbos ng mangga, talbos ng bayabas, talbos ng sambalok, pito-pito Oh. Talbos ng ng sili, talbos ng saluyot, pinaghalo-halo, nilagyan ng kamatis at saka Sabi ko, ayos Pati talbos ang ampalaya. Sabi ko, parang di na yata ako mamamatay nito Diba? Oh. Ang tawag noon, Adamic diet. Anong meron tayo ngayon? Pinopromote. Masarap yan, maganda yan. And we buy it. Not everything that is good to your taste is good to your body. So, review natin kapatid fear of the Lord. So, dapat tayo, may takot tayo sa Diyos. Amen? Tumayo tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you sa mensahe po ninyo. Salamat sa mga palaala na kami, mga anak po ninyo, bilang kami na mga anak, kayo yung aming Ama. Dapat kami ay may takot, may respeto, at kayo ay aming pinaparangalan. Kaya kami ay may takot at may parangal sa inyo. Dapat kami lagi ay nandyan sa gawain ninyo. Paglilingkuran kayo namin ng buong puso at kayo po ay aming pagsisilbihan habang nandito kami sa ibabaw ng lupang ito. Worship must be the center of our life here on earth. Undivided attention. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit na mata, there is something for you today, and you are reminded by God's word. You are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Sige po mga kapatid. Lumapit ka, kausapin mo ang Diyos ngayon. Sabihin mo sa Panginoon, tulungan mo ako, Diyos. Tulungan mo ako, Ama. Na yung magkaroon ako ng takot sa inyo. Dahil magkaroon ako ng takot sa inyo, lalo ako mapalapit sa inyo sa magitan ng pananambahan. Dahil may takot ako sa inyo, lalo akong maglingkod sa inyo with all my heart, with all my might, with all my soul, with all my heart. That I have more time for you. Dito sa lupa, may kinakatakutan tayo. Takot tayo sa mga law enforcers. Takot tayo sa mga public officials. Takot tayo sa mga employer natin.
Pero dapat mapatid, takot tayo sa Panginoon natin. Humanly speaking, because of fear to our employers, we are early to rise up. At tayo po'y nakapagbuno sa traffic. And yet, many of us, pagdating ng linggo, just napaka-relax natin and forsaken. Kaya dapat magbago yan, yung mindset natin. So if God is reminding you, you are free to come, kneel down and talk to the Lord in prayer. Sabihin mo sa Panginoon. Sige po. Thank you, Heavenly Father, for all your words this morning. Reminders for us. Na sa loob ng isang linggo, we have been fueled, full tank, to keep us going. Harinawa, even in our workplace, even in the midst of traffic, you are the center of our mind. At sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, na kami ay tapat, patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Mga kapatid po namin na walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay, mga nangina pala kasi may karamdaman, pagalingin. Yung mga engaged po sa business, bless their business, O Father. Yung may mga karamdaman, heal them. And there is always joy in our hearts as we serve you. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. God bless us all. Tawagin natin si kapatid na Joey as we give